At magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Gawain iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng Kaniyang kabutihan sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Isama po natin sa intensyon ng panalangin ito ang mga may sakit na nasa kanilang bahay, sa mga ospital, nasa mga pagamutan, sa mga home care. Pagdasal natin ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bayan. Pagdasal natin ng mga patuloy na tumutulong sa ating simbahan upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa paggawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. At katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulay, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga.
Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga'y aaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga niyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Last January ay nagpaunlak ng interview ang Santo Papa sa isang sikat na primetime talk show sa Italia. Ang interviewing ito ay tumagal ng halos 1 oras na pinanood ng 3 milyong mga tao at lampas pa, kung saan tinanong ang Santo Papa hinggil sa kanyang pananaw tungkol sa impyerno. At ang sagot ng Santo Papa ay ito: "What I am going to say is not a dogma of faith, but my own personal view. I like to think of hell as empty. I hope it is." Bagamat marami ang natuwa sa pahayag na ito ng Santo Papa, marami din namang nagalit, marami din namang nainis. Ang sabi nga ng isang pahayagan sa Italia, social media in flames. Nag-alburuto ang mga tao sa social media. Ang social media ang siyang parang umapoy dahil sa galit ng mga tao dahil sa pahayag na ito ng Santo Papa tungkol sa impyerno. May nagsabi, what about Hitler? What about the Bible? What about justice? Actually, medya-medya pa nga yung mga comments na yan kasi mas maraming mga comments na below the belt. At tulad ng nangyari din, nang magkaroon ng pahayag ang Santo Papa na pwedeng i-bless ang mga same-sex couples. Pero sabi nga din ni Pope sa interviewing ito, hinggil sa mga reaksyon ng mga taong ganito ay ito: "Most of the time, when decisions are not accepted, it is because they are not understood. Sometimes, rather than trying to understand and to have a direct fraternal discussion, people just hang on their doubts, resistance, and make ugly conclusions." Hindi lang daw maintindihan ng mga taong pahayag niya, kaya ganyan. Pero paano nga ba natin iintindihin ang pahayag ni Pope na yan? Well, una, maliwanag na ang sinabi niya. Nilinaw niya, hindi ito dogma ha, hindi ito opisyal na katuruan ng simbahan. And so hindi ito stand ng buong simbahan. Nilinaw niya yun sa una, ano ba? At sinabi niya na ito ay personal na point of view niya. Okay? Tama ang Santo Papa ay nagre-represent sa buong simbahang Katolika. Pero tulad mo, tulad ko, meron siyang karapatan para sa kanyang personal na opinion. At dahil sinasabi niya na siya rin naman ay makasalanan tulad mo, tulad ko, para bang sinasabi rin niya, ito, hindi ito dogma ng simbahan, kaya pwedeng mali ako dito. That's it. That's it. I hope it is empty. At kung sana sinabi niya na hindi siya naniniwala sa impyerno, naniniwala siya. Nandyan sa pahayag niya, oh. At kung titingnan po natin ang mga speeches niya, ang mga sermons niya, occasionally binabanggit niya hell, binabanggit niya ang walang hanggang kaparusahan para sa mga tao hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Binabanggit niya ang katotohanan ni Satanas, ng mga demonyo, etc. In fact, sa isang speech ng Santo Papa, sinabi niya na kung hindi magbabago ang mga miyembro ng mga mafia sa Italia, they will end up in hell. So, the Pope recognizes the reality of hell. Sana nga lang, sabi niya, wala itong laman. And that is not universalism. Pag sinabing universalism, ito yung paniniwala na lahat ng kaluluwa, regardless kung hindi nagsisi o nagsisi sa kasalanan, diretso sa kalangitan, ay, we don't buy that. Hindi yan ang stand ng simbahan. Naniniwala pa rin tayo, there has to be conversion, there has to be genuine repentance on the part of the sinner. At syempre, we are banking on the love, grace, and mercy of God. At si Pope is banking on that, on the love, mercy, and grace of God. Nagkagawin ng lahat para tayo maligtas. Kaya nga, Diyos na nagkatawang tao at nang magkatawang tao, namatay para sa ating mga tao. Again, ano pa ba? Sabi nga ni San Pablo sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong makalalaban sa atin? Kasi kung ang Diyos ay panig sa atin, lahat gagawin niya para sa atin. At sinabi pa niya, kung naibigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa kabutihan nating lahat? Again, the Pope is banking on that. Can we not also bank on that? On the love and grace and mercy of God? Na sa pamamagitan niyan, we hope that walang laman ng impyerno. In as much as, kung magkakatotoo yan, tayo din naman ang makikinabang. Sapagkat gaano man tayo kabuti sa pananaw natin, sa pananaw mo,
mapupunta tayo ng langit at hindi tayo mapupunta ng impyerno. Hindi pa rin dahil sa kabutihan natin, kundi dahil pa rin sa awa, pagmamahal at grasya ng Diyos para sa atin. And so there's nothing wrong on banking on the grace, mercy, and love of God. On that. Hindi ito isang dogma. Ito ay batay lamang sa kanyang pag-asa. I hope it is empty. Pero ang pag-asang ito ay nakabatay naman sa banal na kasulatan, sa turo ng simbahan, lalong-lalo na sa pagmamahal ng Diyos. Nasabi ko nga, gagawin ng lahat para maligtas tayo. Lalo pat pinasabi niya, di ba, kay Propeta Ezekiel 33:11, hindi ko ikinatutuwa ang kamatayan ng isang taong masama. Gusto ko magbago siya. Nadagdag pa sa 2 Peter. Di ba ang sabi doon? Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. At ang pangako niya ay magkaroon ng pagkakataon ng lahat na makapagbago upang hindi mapahamak. Pagkakataon upang ang lahat ay makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba natin po pwedeng asahan yan? Kaya yung sinasabi ng Santo Papa, I think hindi lang ito nakabatay sa pagmamahal at awa ng Diyos. Bagamat yun ang una ito rin ay nakabatay sa pagbabagong buhay nating mga tao. Kasi pagdating sa Diyos, wala namang problema eh. Pagdating sa Diyos, gusto yan tayong maligtas. Ang problema tayo, gusto ba natin na i-avail ang kaligtasang bigay sa atin ng Diyos? Kaya kung tutuusin, paraphrasing what the Pope said, ay parang sinasabi rin niya, is just hoping sana i-avail ng tao ang grasya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, upang hindi tayo mapunta ng impyerno. Sabi nga po ng isang batikang theologian na si C.S. Lewis, the gates of hell are locked from inside. Ang tarangkahan ng impyerno ay nakalak, pero ang lock nandun sa loob. Bakit? Kasi ang impyerno ay para sa mga taong mula una hanggang huli ay talagang ayaw pasakop sa Diyos. Kaya't yung pagpunta nila ng impyerno ay parang paglalak nila ng kanilang sarili upang hindi talaga sila pasakop sa Diyos. Therefore, ang impyerno ay hindi pinipili ng Diyos para sa tao, kundi ang tao ang siyang pumipili nito. Kung mula una hanggang huli, hindi siya nagbabago sa kanyang kasalanan, or mula una hanggang huli, katulad ng mayaman sa Ebanghelyong napakinggan, ay hindi siya bumabawi sa kanyang pagkukulang na gumawa ng kabutihan. Kaya ironically, ang impyerno ay ekspresyon pa rin ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Dahil may kalayaan ang tao at hanggang sa huli, igagalang ng Diyos ito. Na para bang, sige, ayaw ko man na mapalayo ka sa akin. Ayaw ko man na ikandado mo ang iyong sarili at hindi kita mapasok, hindi ko mapasok ang buhay mo at malayo kang tuluyan sa akin. Kung yan ang gusto mo, igagalang ko. Sana mga kapatid, huwag nating sayangin ang grasya, pagmamahal at awa ng Diyos. Sapagkat sa huli, yan ang pinakapag-isihan natin. Na ang grasya, awa at pag-ibig ng Diyos ay sinayang natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo Alam kong di ringgit ang Diyos ang sapagkat samo mahal niya ako. ko. Kung ako'y magtatapat,
kung ako'y magtatapat, Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Diringgin ng Pikit natin ang Diyos ating mga mata. sammo ko. Panginoon, wag naming sayangin ang pagmamahal, ang awa mo. Sapagkat alam namin kami rin naman ang masasaktan sa huli. Ito ang aming pag-iisihan. Kapag ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming katigasan ng kalooban, tinalikdan namin ang iyong pagmamahal, ang iyong awa. Sana maunawaan din ito ng mga taong pinagmamalasakitan namin, minamahal namin ang lubos. Pero hindi nakikinig sa amin, kami pa kung minsan ng masama, sa amin pa may nasasabing hindi maganda. Nakita nawa nila ng aming mga ginagawa at sinasabi para sa kabutihan nila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroon Sa huli, makikita ng mga taong tumanggi sa Diyos ang malaking sinayang nila kung lalapit ka kay Jesus. Sa huli, makikita rin ng mga minahal mo ng lubos ang mga sinayang nila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag kang panghihinaan ng kalooban. Huwag kang mapagod, magmahal, magpakabuting tao kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasabalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maayos sa loob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan.
Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit natin ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng mga
Ama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig kay pagbibigay. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung yaman ay mabuhay sa mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantong ay payapa at may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging ngawin ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kung yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itunurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, turuyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you